hindi siya okay sa akin na mag-disappear. Parang mas gusto ko magkaroon ng closure doon. But, you know, my wife and I, we stick together 24/7, so that won't not disappear. Right, kasi sa akin, hindi siya okay kasi parang yun na lang yung pwede mong ibigay dun sa taong minahal mo. Kahit pa paano yung certain closure na okay, kung gano'n man kayo katagal nagsama, siguro parang farewell gift mo na nabigyan ng tamang closure yung relasyon ninyo. Kaysa bigla ka mag-disappear na parang ginatsukwera mo yung pinagsamahan mo. Correct! I think mas maganda i-end ang isang bagay or relationship in a very good note na everything is mature, napag-usapan, and parehas yung naiintindihan kung bakit ganun yung nangyari. Pero if ikaw naman yung makaka-receive ng biglang nag-disappear yung isang tao sa buhay mo, para sa akin naman kasi minsan, no closure is closure. So pag nawala siya, and hinayang mo hanapin, wala talaga, I think you have to find that peace in yourself na wala na. Like, wala na, okay na, tama na. Yes. Okay na lang. Nadaanan mo. Sa akin kasi depende sa sitwasyon. Yung iba kasi kahit anong closure ang ibigay mo, hindi talaga bibitiw o hindi bibitiw. May pagkakataon din na sa tingin ko parang ng Diyos na kailangan mo lang talaga maglaho bigla para makapag-isip kayo, malinawang kayo. Depends. Sa tingin ko pwede mo bumalik kung may pagkakataon ka. Bigla kang maglalaw. Sa akin, it's kind of the same kay Mark. Situational. Depends on the situation. Pero diba? parang may iba yung sagot ko bilang teleserye ako mag-isip. Parang minsan kasi may mga pagkakataon na, diba, kung pupuksain yung minamahal mo, ang bibigyan ka ng pagkakataon, diba? Bibigyan ka ng pagkakataon na... Ilang taon? Kumbaga, iniisip ko kasi pang PG eh. Kung may diba, kung papatayin niyo, paano kung papatayin yung mahal mo pero, diba, kung papatayin siya kung babalik, kung lalapitan mo siya. Depende sa Lagyan mo naman ng action agad. Sabi ko nga, kasi parang may iba pa. Kidnapping. Ako naman, napaka-OA nang hindi magbibigay ng closure. Yung kasi na lang mag-disappear. Di ba yung lalaki, sobrang niyang nililigawan yung babae. Tapos yung babae naman nananahimik ka lang. Tapos biglang mawawala. Wala siya. Sobra naman yun. Di ba hindi dapat nag-disappear dahil respeto na rin yun sa babae. Or sa lalaki. Tama. Pero paano kung biglang bumalik? Anong reaction mo? Ako na yung mag-disappear pag bumalik. From the media. Yes. Hi, good afternoon. Congratulations po sa film na, sa aming film ninyo. But yung first question ko for the cast ng My Love Will Make You Disappear, can you describe kung paano magpakilig ang K-pop off-cam po? Ang hirap na sasagutin dyan, no? Kami lang. Alam niyo po, first time ko po nakasama si Kim and si Paolo. Kinilig po talaga ako. As iba po yung mga acting. Pero nakakakilig po talaga sila. Knowing na first time ko po silang makatrabaho. Ako naman, kasi nakatrabaho na sila sa previous project eh. Kasi syempre, hindi kami nagkakalayo talaga ng itsura ni Pao. Kaya nga, lagi ako kasama ni Pao sa mga project niya. So, nung nakita ko sila magsama before, until now, mas nakakilig sila. No joke. Parang, ayoko magsalita. Parang sila na, gano'n? Super love na love ko itong dalawa to. And kapag nasa set ako, parang nagiging fan nila ako. Kaya parang wala na akong masabi. Itataya ko ang buhay. Parang sila. Sige na! Please take note. Itataya ko. Itataya ko rin yung buhay ko rin na bata ka pa sa'yo yung buhay mo. Alam nyo, ang tamang tao na sumagot dito si Ate Wilma talaga eh. Siya yung dapat eh. Kasi
sa set, nakikita ko, nakabantay siya parang may radar. Pag nakakalimot silang dalawa, si Pao, si Kim na nandun kami, hindi gumagano may radar kay ate. Wilma, binabantay, sweet na naman kayo, kaya naman. So, kami naman yung mga minion ni, Ate Wilma, taga-hukot. Gano'n sila kasi, may mga pagkakataon, syempre lilinya kami. Minsan kami lahat, nakakalimot kami, nakatingin lang kami sa, grabe, ang cute ng dalawang to pag magkasama, tsaka magkatabi. Ganun sila talaga, nakakalimot kami pag panoorin nyo, grabe. Ayun, but of course, one thing that I'm really excited about dito sa movie na to is actually directed by Direct Chad Vidanes. And kung alam nyo, I feel like he's very known for yung K-drama aesthetic, cinematic. So, may mga parts na nakita niyo na sa movie, or what's it like working with Direct Chad? Second project na namin to with Direct Chad, and never feels naman na si Direct Chad very collaborative, tapos alam mo yung visually appealing to the eyes talaga yung niya, mga shots, tapos inaalagaan niya din kami kung paano namin gagawin yung mga eksena. Very sobrang maalaga and guided talaga kami. Kasi meron talaga siyang vision para sa pelikula. Nakaka-amaze, nakakatuwa. But si Direct Chad is very collaborative. Hindi rin naman nagkakalo yung edad namin. Pareho rin kami ng mga hilig sa buhay. Pareho rin kami mahilig manood ng mga pelikula. Pero happy ako na si Direct Chad yung gumawa nito dahil first movie niya ba? Okay. So first movie niya. First movie niya rin pala. So, damay-damay na kami dito sa kanya. I'm sure hindi kayo mag-disappoint. Makikita niyo yung mga effort na binigay ng aming director at ng mga tao na nasa likod ng camera. Alright, thank you. So we actually have about 2 more questions from the media. So we could please stand up. Ayan. Hello po. Congrats po, Kim Pao. Pahabol na questions na lang. Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa na trait na ayaw nyo mag-disappear? Oo, ayun ang tanong sa'yo. Siya, ayaw ko siya mag-earn. Yung pagiging niya, listener, hindi siya nabibingin sa kadaldalan ko. Yun lang. Pag nabingin na siya, baka hindi na ako makapagkwento. Tsaka, yun na talaga ako magsalita. Baka magkasakit ako. Kaya kinig lang. Ako, siguro yung pagkukwento niya. Hindi siya nauubusan ng kwento, pero magta-take na kami, hindi pa rin tapos yung kwento. In a good way. Hindi, pero joke lang. Siguro yung isang trait na... Uy, nag-joke siya lang! Yung isang trait na gusto ko ay Kim, na sana hindi mawala. Yung pagka-maalaga niya. One more question. Sana all. Last question na lang. Minsan ba dumarating din sa point na parang ayaw ko na mag-disappear tong taong to? Yung mga ganun. Sino referring? Minsan kasi gusto ko mag-disappear na. Sa aming dalawa, Huwag naman siya mag-disappear. pakilala lang natin. Huwag naman mag-disappear. Yun. Gusto ko mag-disappear? Hindi naman daw. Okay na naman kayo. Ayan, so, prayers ayaw naman. Sige. Second emotion. Dito. Now, I believe we have some more questions from fans. From media pala. Sorry. Hello, Kim and Paolo. Congratulations sa first movie niyo. Pero Kim, Paolo, ano yung mga bagong na-discover while doing this film? So, na-discover niyo sa isa't isa, yes. Siguro isang na-discover ko dito sa
kay Kim, dito sa habang ginagawa namin itong pelikula to ay marunong pala siya magalit. Marunong siya magalit. Marunong rin pala siya magreklamo. Baka nahawa siya sa akin, pero sana hindi ko naman influensya yung... Uy, grabe naman nagalit. Super, hindi naman... Uy, tao na. Paolo, ano yung parang padaan yung eksena niyo para siya nagalit? Wag na. Kasi, ito naman. Then minor things sa set. Sa set naman. Parang work related. Perfectionist, baka perfectionist, or like still have things in order, diba? Grabe. Actually, nagalit si Kim kasi pala yung kiss namin. Bakas pala kasi minsan lapla pa ng lapla. Tama kasi sila.